Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa unang quarter ng taon. At economic growth sa susunod na administrasyon hindi pa tiyak ayon sa NEDA. Investigasyon sa 81 million US dollar money laundering activity tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee. Ombudsman Conchita Carpio Morales nag-inhibit sa investigasyon sa reklamong plunder laban kay presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Pagpili kay Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa bilang incoming PNP Chief, inirerespeto ng mga senior official. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Mayo, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.20web.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nag-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa ginagawang investigasyon laban kay presumptive President-elect Rodrigo Duterte dahil sa kanyang koneksyon sa isa sa mga anak nito. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ipagpapatuloy ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa isinampang reklamo ni Senator Antonio Trillanes IV laban kay presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa manay 11,000 ghost employees ng Davao City noong 2014. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, ito ay sa kabila ng posibleng immunity from suit na matatamasa ni Duterte oras na maiproklama na ito bilang Pangulo ng Bansa. Ngunit nag-inhibit si Morales at hindi na makikialam sa gagawing investigasyon dahil sa koneksyon nito sa pamilya Duterte. Si Morales ay aunt-in-law ng anak ni Duterte na si Inday Sara dahil kapatid ng ombudsman ang ama ng napangasawa nito. I have inhibited in cases involving the Dutertes, involving Sara, involving presumptive President-elect Duterte. Even before he became a presumptive President-elect, I have already been inhibiting in cases involving them. Sakali namang makita sa investigasyon na nagkaroon ng paglabag sa batas, ipapaubayan na nila sa Kongreso ang pagsasampa ng impeachment case laban kay Duterte. Well, if the complaint is meritorious, then like in the case of Corona, he is an impeachable official, but just the same, the office investigated the case because under the law, the ombudsman will still continue investigating an impeachable officer only for the purpose of determining whether gross or grave misconduct has been committed. If in the affirmative, then the Office of the Ombudsman will forward its findings to Congress for it to consider initiating impeachment proceedings. Naniniwala naman si Morales na maaaring makatulong sa ombudsman ang mga programa kontra korupsyon ni presumptive President-elect Duterte. Well, he has been very vocal about fighting corruption. So I don't see any reason why he should deviate from his announced plan of running after the corrupt. He being a lawyer, I know he will observe the rule of law. Maliban sa reklamong plunder na inihain ni Senator Antonio Trillanes laban kay presumptive President-elect
Rodrigo Duterte, nagmoto proprio investigation na rin ang Office of the Ombudsman para sa 3 criminal at 2 administrative complaints laban kay Duterte. Kaugnay ito sa manay nakitang anomalya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Nirerespeto naman ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na si Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa ang napili bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Joe Wanan. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na buo ang kanilang suporta sa pagkakapili kay Police Chief Superintendent Ronald Bato De La Rosa bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ito'y sa kabila ng pagiging isang junior police officer ni De La Rosa kung ikukumpara sa iba pang mga opisyal ng PNP na pinagpilian ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Chief Superintendent Wilben Mayor, nirerespeto nila kung sino man ang napili ng bagong Pangulo na ilagay sa pinakamataas na posisyon ng PNP. Kung ang underclass ang ilalagay sa opisina ng Office of the Chief PNP, then ang tinitingnan natin doon yung tiwala ng ating Pangulo, kaya irerespeto natin ang desisyon ng Pangulo. Isinantabi rin ng Philippine National Police ang posibilidad ng pagkakaroon ng demoralisasyon sa kanilang hanay, gayong 3 PMA class ang nilaktawan ni De La Rosa. Sa pagkakatalaga ni Presumptive President Duterte kay De La Rosa na produkto ng Class 86, nalaktawan niya ang PMA Class 83, 84 at 85. Iginiit pa ng Philippine National Police na hindi na dapat gawing issue ang pagkakatalaga kay De La Rosa kung saan nilagpasan nito ang iba pang senior police officials. Professional ang PNP. So whether kung sino man yung nakaupo doon, ang tinitingnan natin of course yung not necessary is class already. Wala na yung class barrier na yon. Samantala, kinumpirma rin ni Mayor na kahapon ay nagpulong na sina PNP Chief Ricardo Marquez at De La Rosa, ngunit hindi pa makapagbigay ng impormasyon sa napag-usapan ng dalawa. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Ipinagtanggol ni Senator Cynthia Villar ang anak niyang si Las Piñas Representative Mark Villar laban sa mga kritiko kaugnay ng pagtanggap nito sa alok na maging kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ikinalungkot ni Senator Cynthia Villar ang mga lumalabas ngayong ulat at pambabatikos sa kanyang anak na si Las Piñas Representative Mark Villar. Ito ay kasunod ng pagtanggap ng batang Villar sa alok ni Presumptive President Rodrigo Duterte na pamunuan ang Department of Public Works and Highways kahit muli siyang nahalal bilang miyembro ng House of Representatives. Ayon kay Senator Villar, nagtapos ang kanyang anak sa kursong BS Economics sa University of Pennsylvania at may master's degree sa Business Administration sa University of Chicago. Ako po ay nalulungkot na pinipintasan nila yung aking mga anak. Hindi nila alam na yung aking mga anak will come to their position na very qualified. Akala lang nila kung yung mga anak ko ay tahimik lamang at hindi nagsasalita, hindi nagyayabang, ay wala kaming nalalaman. Iginiit rin ng senadora na walang magiging conflict of interest sa pagkakapili sa kanyang anak na maging kalihim ng DPWH bagaman real estate ang kanilang negosyo. Kami ay home builder. We're not in construction. Sinabi rin ni Senator Villar na layunin ng pagkakalagay kay Congressman Mark sa posisyon na may pagpatuloy ang magandang nasimula ni outgoing Secretary Rogelio Singson at alisin ang korupsyon sa departamento. Basta pinagbiling niya lang sa anak ko tanggalin ang corruption. So I guess yun ang number 1 criteria niya, that he believes my son is not a corrupt person, a clean person. Hindi alam ng mga tao, DPWH has improved a lot under Secretary Singson, and Mark would like to continue that. Dumalo ang senadora sa First Philippine Association of Agriculturists Central Luzon International Agricultural Technology Conference sa Clark, Pampanga. Layunin nito na may bahagi ang kaalaman sa paggamit ng teknolohiya upang mapaangat ang sektor ng agrikultura. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide.
Nagrally ang mga gurong tumayong Board of Election Inspector o BEI at support staff noong May 9 elections dahil sa pagkakaantala ng kanilang honorarium. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagprotesta sa labas ng Philippine International Convention Center ang Alliance of Concerned Teachers kasama ang mga guro na nagsilbing Board of Election Inspectors at support staff sa 2016 national elections. Panawagan nila sa COMELEC, i-release na ang kanilang honorarium. Mas marami talaga. Sa labas ng Maynila, wala pang nababayarang mga Board of Electoral Inspectors natin. Sa Maynila, may konting nabayaran, pero yung mga support staff, wala pa talaga nababayaran. Ayon kay Benji Valbuen, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, dapat na sundin ng COMELEC at DepEd ang nakasaad sa Election Service Reform Act tungkol sa pagbibigay ng honorarium sa mga guro na magsisilbi sa eleksyon. Sa mga BI natin, yun sa old rate, 5,000. Dapat 6,000 na nga yan eh. Saka yung travel allowance na 500. Bali, ang kine-claim niyan bali 6,000 lahat-lahat. Pero hanggang ngayon wala pa. Sinabi ni Valbuena na gawa na nila ang kanilang trabaho at marapat lamang na gawin din ng Aquino government ang kanilang tungkulin sa kanila. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Suportado ng samahan ng mga tsuper at operators ng Pilipinas Genuine Operation o Stop and Go Coalition na sampahan ng reklamo ang mga taxi driver na hindi magbibigay ng sukli sa kanilang mga pasahero. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pag kinuha mo yung pera ng tao kasi wala kang sinsilyo at hindi mo talaga binalik, that is estafa. It is not a simple violation. Binalaan ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang mga taxi driver na ayaw magbigay ng sukli sa kanilang mga pasahero na sila ay masasampahan ng reklamo. Sinang-ayunan naman ito ng samahan ng mga tsuper at operators ng Pilipinas Genuine Operation Stop and Go Coalition. Ay, sinusuportahan ko yung panawagan ng ating Presumptive President Duterte dito sa kanyang mga statement na sinabi. Kami sa Stop and Go, 100% natutulungan sa susuportahan yung kanyang mga programa para mapaganda natin ang serbisyo ng mga sa publiko ng transportasyon. Handa rin tumulong ang Stop and Go Coalition sa mga pasahero na magpa-file ng reklamo sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board laban sa mga abusadong taxi driver. Hindi po pwede maging taxi driver yung nagdidemand ng tip. So kung ang panawagan ko naman sa ating mga pasahero, magreklamo kayo. Kapag kayo nagreklamo, ituloy nyo. Nanawagan din ang grupo sa kapwa taxi operators at drivers na makipagtulungan sa mga ipatutupad na pagbabago ni Duterte para sa mas maayos na sistema. Baguhin na natin yung attitude. Yung mga lumang kinagis na natin, huwag na natin gawin. Ito nga yung sinasabi nating pagbabago eh. Hindi naman magbabago bansa kundi magsisimula mismo sa sarili ng bawat isa. Ayon naman kay LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton, matagal nang may batas laban sa overcharging at ang sino mang lalabag dito ay pagmumultahin ng 5,000 piso. Pakiusap ng mga taxi operators sa mga pasahero na maghanda rin ng eksaktong pamasahe at iwasang magbigay ng malalaking halaga ng pera lalo na sa umaga. Aiko Miguel, UNTV News, Worldwide. Umaasa at nananawagan naman kay Presumptive President-elect Rodrigo Duterte ang mahigit 150 undocumented OFW na na-stranded sa Saudi Arabia na matulungan silang mapauwi na sa bansa sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Eugene Bardoquillo. Mahigit 150 undocumented OFW na nasa talaan ng OFW Undocumented Legalization Through Amnesty o OPWLA ang humihingi ng ayuda kay President-elect Rodrigo Duterte na matulungan silang mapauwi na sa Pilipinas. Ito ang pinananawagan ni chairperson ng organisasyon na si Frederick Cornejo. Sa mga listahan po na nasa amin, umabot po lahat ito ng kulang-kulang na 200. Kasama na po dito ang mga mother and child natin na gustong-gusto na rin po nilang umuwi.
Ayon kay Cornejo, umalis sila sa kanilang pinagtatrabaho ang kumpanya dahil nakaranas sila ng hindi pagpapasahod ng tama, pagmamaltrato ng amo at ang iba pa ay naging rape victim. Sa katunayan po ay maraming beses na rin po kami sumubok na lumapit sa polo para ihain ito pong aming mga problema. At masasabi ko po naman na minsan sumasagot po sila sa aming mga katanungan, kaya lang minsan din naman po ang ilan sa amin ay sinasabihan na bumalik na lang kayo bukas or sa isang araw. Sa pagkakahalal kay Duterte, umaasa si Cornejo at ang mga kasama niyang undocumented dito sa Saudi na matutulungan na silang mapauwi at makasama ang kanilang pamilya. Inihiling po namin sa inyo na sana po ipagkaloob mo sa amin ang kagyat, maramihan at libreng pagpapauwi. Yun lang po at maraming salamat. Sinisikap ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Subalit hanggang ngayon ay wala pa itong ibinibigay na sagot kaugnay sa usaping ito. Mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia, Eugene Bardoquillo para sa UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Investigasyon sa $81 million money laundering activity tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee. Black market jewelry operator sa Quezon City sinampahan ng 5 billion peso tax case ng BIR. Nagbabalik ang ito ang balita. Para sa mga papauwi, alamin po muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa Pantranco, Quezon Avenue sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Katatapos lamang ng ulan dito sa bandang area na ito ng Quezon City at nakikita naman natin na hindi naman masyado naka-apekto yan sa daloy ng trapiko. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may Pantranco. Bagamat medyo malakas yung ulan kanina, Attorney Reg, at hindi naman ito naka-apekto sa daloy ng trapiko. Yung ulan din kanina, hindi naman nakalikha ng mga pagbaha sa ilang mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, pero ito sana ay mapaghandaan ng ating mga local government dahil ito yung minsan madalas na pinagmumulan ng traffic. Pero sa ngayon, doon po sa mga pupunta ng Maynila, itong area na ito ng Quezon Avenue, mula po dyan sa may EDSA, papunta rito sa may West Ave at sa Roosevelt, ay wala po masyado maging problema. Magkabilang side po, maluwag ang eastbound at westbound. May kaunting delay lamang sa mga palitan ng stop and go, pero wag po kayo mag-alala dahil matapos naman po dyan sa area na yan, ay maluwag naman po tuloy-tuloy hanggang dyan sa may G. Araneta. May kaunting pagbagal kung malapit na kayo dyan sa may area ng Santo Domingo at Banawe, lalo na po kung dyan kayo malapit na papunta ng Welcome Rotonda to Espanya. Pero itong Espanya going po ng Quiapo ay wala naman masyadong problema. Yun nga lang, yung mga babalik ng Quezon City, ito ang medyo makakaranas ng traffic, lalo na simula pa lamang dyan sa may Quezon Boulevard, going po dyan sa may Espanya area. Ito Welcome Rotunda naman, makalagpas po ng Espanya eastbound ay maluwag naman sa oras nito hanggang dyan po sa may area ng Santo Domingo at Banawe. Medyo may counting delay dito sa may Pantranco area itong palitan ng stop and go, pero makalagpas po niyan, maluwag naman, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area naman ng ng Timog. Diyan naman sa papunta po ng Maynila, nagkakaroon na po ng kaunting pagbagal. Simula pa lamang po diyan sa may tunnel po ng EDSA Quezon Avenue. Mabagal na rin po going po ng Elliptical Road at traffic na rin po diyan sa may kanto ng East Ave, Elliptical Road pa rin. At sa may tapat naman ng Quezon City Hall, tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Commonwealth. Maluwag naman after po ng Philcoa, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area naman ng Batasan dyan sa may Quezon City.
Paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding hanggang mamaya pa pong alas 7. Lahat po ng sasakyan ang plate number nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa Pantranco, Quezon Avenue sa Quezon City. Tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa $81 million money laundering activity. Samantala, umapela ang Bangladesh sa Philippine government na maibalik na agad sa kanila ang $15 million na isinauli na ng junket operator na si Kamsin Wong sa Anti-Money Laundering Council. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ngayong araw ang ikapito at huling pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na $81 million laundered money at magsusumiti na ng pinal na ulat at rekomendasyon ang Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue. We would really more focus on the legislative recommendations. The culpability is determined by the Department of Justice and ultimately by the courts, no? Whoever is culpable. Nakapagsampa na ng reklamo ng paglabag sa anti-money laundering law ang Anti-Money Laundering Council sa Department of Justice laban kina dating RCBC Jupiter Branch Manager Maya De Guito, Kim Wong, Wei Kang-shu at PhilRem Executives Salud at Michael Bautista. Hindi naman dumalo ang mag-asawang mga may-ari ng PhilRem na sangkot sa kontrobersya sa huling pagdinig at iginiit ng mga ito ang kanilang karapatan laban sa self-incrimination. Samantala, $15 milyong na ang naisauli ng Eastern Hawaii Leisure Company at junket operator na si Kamsin Wong sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang halagang ito ay bahagi lamang ng $81 million na ninakaw ng mga hindi pa matukoy na hackers mula sa US Federal Reserve Bank ng Bangladesh at inilipat sa 5 RCBC Jupiter branch accounts sa Pilipinas. Ganun pa man, hindi pa agad ma-turn over ang $15 million dahil kinakailangan pa itong dumaan sa proseso ng civil forfeiture case. Kaya naman umapela ang Bangladeshi ambassador sa Senado. It would be wrong to say that there is an obstacle in getting that money back to Bangladesh. We had been told from the very beginning that this money will soon be transmitted to Bangladesh through the forfeiture of cases. We are doing everything to provide all the necessary assistance to the Bangladesh government to recover the stolen money. We're just requesting some understanding from the Bangladesh government, Your Honor, for the process. Ayon din sa AMLAC, $28 million pa ang nasa soler at pinitisyon ng AMLAC sa Korte Suprema ang pagpapanatili ng freeze order sa nabanggit na halaga. $21 milyong naman ang hindi pa matukoy kung saan napunta at ang $17 milyong na una nang sinabi ni Wong na nasa PhilRem pa. Samantala, nagbigay naman ng katiyakan si outgoing Senator Ginggona na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon, partikular na ng AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Justice, ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya at pagbabalik sa natitira sa ninakaw sa kanilang $81 million. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2016. Ayon sa National Economic and Development Authority, dapat tutukan ng susunod na administrasyon ng sektor ng agrikultura upang mapataas pa ang growth rate ng bansa. Ito ang balita ni Monokson. Lumago ng 6.9% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taong 2016. Mas mataas ito sa 5% noong first quarter at 6.5% ng fourth quarter ng taong 2015. Ayon sa National Economic Development Authority, malaki ang ambag ng sektor ng industriya at services gaya ng mga call center industry sa paglago ng ekonomiya nitong first quarter. Ngunit bagsak naman ang sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng El Nino sa mga pananim at palaisdaan sa buong bansa. The agriculture sector remains a poor performer. It was the impact of El Nino that considerably reduced agricultural output.
Sa kabila nito, nangunguna pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa, sumusunod sa China, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Sa ngayon, hindi pa masabi ng NEDA kung ano ang magiging lagay ng ekonomiya sa pagpasok ng administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. Bagamat tanggap ng mga nasa business sector ang 8-point economic agenda ni Duterte, ayon sa NEDA, depende pa rin ito kung paano magre-react ang mga investor. But so far, what we see is a general acceptance of what has been said so far and an expression of support. Upang hindi hilahin pababa ng sektor ng agrikultura ang ekonomiya ng bansa, kailangang tutukan ng susunod na administrasyon ang pagtatayo ng mga tulay at kalsada. The infrastructure gap needs to be addressed because even that is very important for agriculture. Connectivity is very important. So, ayon sa NEDA, kung ibabase sa kasaysayan, hindi malaki ang epekto sa takbo ng ekonomiya ng bansa ang pagpapalit ng administrasyon. Bago matapos ang taong 2016, kumpiyansa ang NEDA na marating ang kanilang forecast na paglago ng ekonomiya ng 6.8 hanggang 7.8%. Ayon sa NEDA, ang paglago ng ekonomiya ay hindi nakukuha sa isang araw lamang. Mangangailangan ito ng maraming panahon, kaakibat ang magagandang polisiya at pagtutulungan ng bawat isa. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Kabilang sa mga pinaghahandaan ng incoming Duterte administration ang mga hamong pang-ekonomiya at usaping pang-infrastruktura sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. May mga programa ng Administrasyong Aquino na planong ipagpatuloy ng incoming administration. Ayon kay Duterte Transition Team spokesman Peter Laviña, nais pa rin nilang maipagpatuloy ang mga infrastructure project na nasa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP scheme. Well, itutuloy natin lahat ng mga under proposal na ng mga PPP, na pag-aralan na yan. Kaya lang, kailangan nating ayusin yung mga bottlenecks. Nakita natin ano ang nakabimbin na mga PPP proposals, hindi umuusad dahil may mga problema on the ground, no? Kulang ng consultation. Maging ang usaping pang-ekonomiya at kung paano mararamdaman ng isang simpleng tao ang pagunlad ng bansa ay nananatiling malaking hamon sa kanila. Ang una talagang gustong mangyari ni incoming President Duterte is kahit na may economic growth tayo pero hindi ito na titikman sa baba, no? Magiging problema talaga. So the biggest challenge is how to trickle down the benefits of economic growth to the poorest of our countrymen. Samantala, hindi pa kumpleto ang gabinete ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Ayon kay Laviña, ang huling nagbigay ng mga kumpirmasyon para sa alok na posisyon sa gabinete ay sina Las Piñas Representative Mark Villar para sa DPWH at si former Agriculture Secretary na si Carlos Sani Dominguez na tinanggap na ang alok ni Duterte na maging kalihim ng Department of Finance. Sa kasalukuyan, ayon kay Laviña, marami pang kailangang punan na posisyon sa pamahalaan bago mag-June 30. Aminado rin sila na matindi ang lobbying ngayon para sa mga pupunang posisyon. Very intense nga ang lobbying, no? Sa mga nominees, sino itatalaga sa kabinete. At after that, siguradong mayroong mga lobbying dyan about sa projects, about programs, no? Ang gusto lang nating ibaguhin is hindi na yung itong estilo na katulad noon, mga trapo style. Para bang, conditional, na we will not support you kung hindi mo ibibigay itong gusto namin. Ayon pa kay Laviña, naninindigan sila sa polisiya na walang palakasan at kung hindi kwalipikado sa posisyon ay hindi nila tatanggapin. Alam din nila kung paano haharapin ang mga taong tumulong sa kanila na nangihingi ng pabor. Pwede tayo makapagpasalamat sa mga utang na loob natin in other ways. Huwag silang mag-expect na babayaran sila by favors or bibigyan sila ng kontrata o i-appoint kanilang mga kamag-anak sa gobyerno.
Sinabi rin ni Lavinia na pupunta sila sa Maynila kapag nagsimula na ang official congressional canvass of votes, ngunit walang ipinahayag kung kasama si Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, ipinahayag ng ilang advocacy group na dapat nabigyang pansin ng Duterte administration ang problema sa malnutrisyon sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Lumabas sa ginawang pag-aaral ng ilang advocacy group na malaki ang problema sa malnutrisyon ng bansa. Ayon sa Philippine Legislators Committee on Population and Development o PLCPD, nasa 25% ng populasyon ng mundo ay kulang sa height o bansot dahil sa malnutrisyon. Ang Pilipinas ang pangsyam sa buong mundo na ang laki ng populasyon, no? About 4 million ang stunting ay isang forma ng malnutrisyon. Yung pagkabansot po ay isang forma, no, o isang katangian ng sinasabi nating problemang malnutrisyon. Bukod sa kakulangan sa pagkain, itinuturong dahilan din ng malnutrisyon ay ang maling pagkain. Kumpara nyo sa ilang mga bansa sa Africa na halos walang makain, at tayo medyo mayaman na, no? Middle income tayo eh. Ibig sabihin, mali po ang kinakain ng ating mga anak. Ay naman sa Philippine Coalition of Advocates on Nutrition o PhilCan, mahigit sa 75% sa mga namamatay na bata ay dahil sa malnutrisyon. Mas malaki rin ang lugi ng bansa sa GDP kumpara sa pinsala ng Bagyong Yolanda sa bansa noong 2013 kung saan libo-libong tao ang namatay. Sinasabi nga kanina, yung GDP, 6% ang loss. Ang Yolanda po, ang kanyang total loss sa GDP is around 3 to 4%. Meaning to say, mas malaki ang loss ng undernutrition compare sa loss nung nangyaring in 2013 sa Yolanda. Ganun siya ka-silent. Sa ngayon ay naghihintay ang grupo sa plano ng papalit na administrasyon tungkol sa problema ng malnutrisyon sa bansa. Inaabangan rin ng grupo kung sino ang mga taong itatalaga ng Duterte administration sa DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga programang may kinalaman sa nutrisyon ng mga Pilipino. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Dalawang mahalagang panukalang batas ang nakatakdang isumite sa Senado sa Hulyo na inaasahang makatutulong ng malaki sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tiwala si Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar na agad makakapasa sa plenary debate sa Senado ang dalawang panukalang batas na isusumiti niya sa buwan ng Hulyo para sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Ito ang inihayag ng senador sa kanyang pagdalo sa 14th Annual Convention of the Provincial and Municipal Veterinarians League of the Philippines sa Samal, Davao del Norte. Ayon sa senadora, malaking porsyento sa mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan ay nasa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya isa sa mga panukalang batas na kanyang iniakda ay tungkol sa paglalaan sa agriculture sector ng bahagi ng pondo mula sa Development Fund ng bawat local government unit. Nakikita natin na marami sa ating mga local government ay hindi ine-emphasize ang agriculture. Pangalawa sa kanyang isusumiting panukalang batas ay may kaugnayan sa pag-amyenda sa Republic Act No. 382 o ang Philippine Veterinary Medicine Law na layong palakasin ang pagkilala sa mga nagiging kontribusyon ng mga veterinaryo sa bansa. Among which is the integration of veterinarians under the Philippine Veterinary Medical Association with mandatory membership. Of course, I know that the proposed changes will further professionalize your profession and enhance the recognition of the important role of veterinarians in nation building. Naniniwala rin si Villar na malaki ang may tutulong ng administrasyon ni Presumptive President Rodrigo Duterte upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.
Pinapaaresto na ng Sandigan Bayan 6th Division si dating Philippine National Police o PNP Chief Alan Purisima at 10 nitong kapwa akusado sa kasong graft and corruption. Kasama sa inisyuhan ng warrant of arrest ng korte ang mga dating opisyal ng PNP na sina Hil Calagio Meneses, Napoleon Romero Estilles, Alan Acong Pareño, Melchor Velasquez Reyes, Ford Guerrero Tuanzon at mga pribadong individual na sina Mario Juan Salud Bautista, Enrique Valerio, Lorna Pereña at Juliana Pasha. Ito ay matapos makahanap ng probable cause o sapat na basihan ang Sandigan Bayan sa kaso laban sa kanila. Nag-ugat ang graft and corruption case sa pinasok na kontrata ng PNP sa kumpanyang Werfas Documentation Agency Incorporated taong 2011 para sa application at delivery ng mga lisensya ng baril. Napag-alaman ng Ombudsman na inaward ng PNP ang courier service contract sa joint venture ng Werfas, Philrem at CMIT Consultancy Group kahit hindi ito dumaan sa tamang proseso ng bidding. na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 12 bagong senador na iproklama na ng National Board of Canvassers. Black market jewelry operator sa Quezon City sinampahan ng 5 billion peso tax case ng BIR. Nagbabalik ang ito ang balita. Sampung araw matapos ang halalan, naiproklama na ng National Board of Canvassers ang 12 bagong senador ng Pilipinas. Mula sa PICC, itong balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Attorney Reggie, matapos nga na makanvas ang 166 na Certificate of Canvass, na iproklama na ng National Board of Canvassers ang 12 kandidato na nanalo sa senatorial race. Sa 12, 5 dito ay mga bagong pangalan sa Senado. Ito ay sina Joel Villanueva, Manny Pacquiao, Riza Hontiveros, Win Gatchalian at Laila De Lima. Nagbabalik Senado naman sina Panfilo Ping Lacson, Richard Gordon, Mig Zubiri at Kiko Pangilinan. Habang muling nahalal ang mga incumbent senators na sina Senate President Franklin Drilon, Vicente Soto III at Ralph Recto. Sa halos 45 milyong Pilipinong bumoto, si Drilon ang nakakuha ng pinakamaraming boto, kasunod si Villanueva, Soto, Lacson, Gordon, Zubiri, Pacquiao, Pangilinan, Hontiveros, Gatchalian, Recto at De Lima. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, bagamat may mahigit 1,000 boto pang hindi natatanggap ang National Board of Canvassers, subalit hindi na ito makakaapekto sa lamang ni De Lima kay Francis Tolentino na aabot sa 1.3 million votes. Bagamat may isinumiting petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Tolentino, walang inilabas na temporary restraining order ang Korte, kaya natuloy pa rin ang proklamasyon kay Gatchalian, Recto at De Lima na nasa pang-10 hanggang pang-12 pwesto. Hindi nakarating sa proklamasyon sina Soto at Lacson, kaya ang kanilang mga abogado na sina Attorney Romulo Macalintal at dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. ang tumanggap ng Certificate of Proclamation. Ayon sa poll chief, maituturing mang most divisive at vicious ang nagdaang halalan, ito naman ang most organized at efficient. Anya, ngayong 2016 polls, mabilis ang transmission ng resulta ng botohan mula sa mga presinto na agad pumalo sa 96% pagpatak ng alas 8 ng gabi noong May 9. Mataas din ang voters turnout na umabot ng 81%. Kasama naman sa naging hamon ng halalan ayon kay Bautista ay ang naging direktiba ng Korte Suprema sa COMELEC na mag-imprenta ng voters receipt ilang buwan na lang bago ang halalan.
Ngunit ayon sa pinuno ng COMELEC, hindi dito nagtatapos ang istorya dahil pagkatapos ng halalan, dapat tutukan ng taong bayan kung tutuparin ng mga nahalal na opisyal ang kanilang mga pangako sa panahon ng kampanya. Attorney Regis, sa ngayon, inaantabayan na naman natin ang isasagawang proklamasyon ng National Board of Canvassers sa mga nanalong party list groups. Attorney Reggie. Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat ng live mula sa PICC. Full support naman ang mga pamilya at taga-suporta ng mga naiproklamang bagong senador na bubuo sa 17th Congress. Mula sa PICC, ito ang balita ni Brian De Paz, live. Brian, go ahead. Kasama nga yung kanilang pamilya at taga-suporta ay dumalo nga itong mga nanalong senador para sa opisyal na proklamasyon ngayong araw. Maagad dumating dito sa PICC kanina ang pang-12 sa mga senator-elect na si dating DOJ Secretary Laila De Lima na kasama ang kanyang mga pamilya at staff. Nagpasalamat si De Lima sa mga nagtiwala sa kanya at pinuri ang maayos na pagdaraos ng eleksyon ng COMELEC. Sumunod naman sa dumating si incumbent Senate President Franklin Drilon. Kasama naman ni Senator-elect Win Gatchalian ang kanyang kapatid na si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Ang nagbabalik Senado naman na si Juan Miguel Zubiri ay kasama ang kanyang may bahay at 3 anak. Kasama naman ni dating Senador Kiko Pangilinan ang kanyang mga dating staff sa Senado at supporters. Full support rin ang magulang ni Senator-elect Joel Villanueva na si Brother Eddie Villanueva at may bahay nitong si Dory Villanueva. Nagpapasalamat naman si Senador Villanueva sa pagsuporta sa kanyang kandidatura at nangakong magdodoble kayo dito sa Senado gaya ng kanyang napasimulan sa TESDA. Kasama rin ng nagbabalik Senado na si Senator-elect Richard Gordon ng kanyang pamilya. Sumunod naman sa mga dumating sina Senator-elect Risa Hontiveros na kasama ang pamilya nito at ang incumbent Senate President Pro Tempore Ralph Recto na kasama naman ang kanyang staff. Kasama naman ni Senator-elect Manny Pacquiao ang kanyang may bahay na si Jinky, anak at mga supporters. Hindi naman nakarating sina Senator-elect Vicente Soto III at Ping Lacson na nagpadala na lang ng kanilang mga kinatawan. Angela, nangako naman itong mga nasabing Senator-elect na gagampanan nila yung kanilang tungkulin sa pamamagitan ng paghahain at pagsusulong ng mga mahalagang panukalang batas. Halimbawa dyan, itong si Senator-elect Laila De Lima na nagsabing bukas siya sa federalism at peace talks at nais niya ngang maging komite itong Senate Committee on Justice and Human Rights. Habang si Senator-elect Joel Villanueva naman ay target na isulong ang mga labor programs at halimbawa dyan yung mga scholarship programs at nais niya nga mapunta sa Senate Committee on Labor. Angela, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, live na nag-ulat mula sa PICC. Sa ibang balita, pinayuhan ni Social Watch Philippines Convener Leonor Briones si Presumptive President-elect Rodrigo Duterte na mga taong ilalagay sa kanyang gabinete ay dapat na professional at may karanasan. Ito ang balita ni Grace Cassid. Malaking hamon para sa susunod na administrasyon ang mamanahing responsibilidad sa pagpapatakbo ng bansa. Kaya naman payo ni dating National Treasurer at convener ng Social Watch Philippines na si Professor Leonor Briones kay Presumptive President Rodrigo Duterte, pumili ng may karanasan at profesional na ilalagay sa kanyang gabinete. Halimbawa, if you are going to be appointed as Secretary of Health, ang traditionally, the preference is always for a doctor, but you don't have a doctor to be a doctor. You can have a doctorate in public health. You can have a doctorate in social development, etc. Pero health-related naman, familiarity. Kasi supposedly you're going to hit the ground running. Eh kung you'll spend 1 year in learning the ropes because you are not familiar with the issues involved, then you're wasting a lot of money, you're wasting time on a very limited budget. Dapat ding tiyakin ng Duterte administration na ang mga personalidad na kanyang itatalaga ay papasa sa Commission on Appointments. Sinabi pa ni Briones na maaaring ikonsidera ni Duterte ang mga gabinete ni Pangulong Aquino na naging mahusay sa pamamalakad sa kanilang departamentong hinahawakan. Samantala, wala namang nakikitang mali si Briones kung i-appoint ni Duterte ang miyembro ng Communist People of the Philippines. Subalit dapat muna anyang bigyan sila ng amnesty ng pamahalaan at mga kung handang sumunod sa mga batas at panuntunan ng gobyerno. They have always been there.
And it's not necessarily a bad thing as long as they are also professionals, because belligerent ang status ng CPP, you have to have this process of amnesty in place because you have to agree to lay down your arms and you have to agree to protect the Constitution. Subalit ang grupo ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay tutol sa paglalagay ng komunista sa pamahalaan, lalo na sa DSWD sa panganib na ipatigil ang programa. Ano na po yung mangyayari kung gano'n yung mamumuno sa amin, di po ba? Yun nga, sabi ko nga kanina, hindi na ba makakalabas ng malaya yung mga anak namin? Hindi na ba kami makapaghahanap buhay? Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Sinampahan ng kasong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang black market operator ng mga mamahaling alahas sa Quezon City. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap sa kasong tax evasion ang isang black market operator sa Quezon City na nagbebenta ng mamahalin at imported na alahas. Kinilala ni BIR Commissioner Kim Inares ang mag-aalahas na si Erlinda Asedillo na siya umanong nagpapatakbo ng isang black market ng mga alahas sa Varsity Hills Subdivision, Loyola Heights, Quezon City. Isang impormante umano ang nagpaabot ng impormasyon na nagbebenta ng alahas si Asedillo nang walang kaukulang permit at resibo mula sa BIR. Lumabas sa investigasyon na nakarehistro lamang bilang isang empleyado si Asedillo at wala itong idineklarang negosyo at hindi rin naghain ng anumang tax returns sa loob ng 15 taon mula 2000 hanggang 2015. Nakumpiska ng BIR mula kay Asedillo ang mga hindi rehistradong resibo na nagpapatunay na nagbebenta nga ito ng alahas sa black market. This is also in relation to a search warrant we implemented where we searched the vicinity and we were able to get receipts that were unregistered. No? Batay sa ginawang assessment ng BIR, mahigit 5.3 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ni Asedillo kasama na ang mga multa at interes. Samantala, wala namang habilin si Inares sa magiging kapalit niya sa BIR patungkol sa mga kasong isinampa nila laban sa mga tax evader. Alam naman anya ng susunod sa kanya ang obligasyon nito bilang bagong pinuno ng ahensya. Nakalatag na yan dyan, bahala na yung susunod kung ano gusto niyang gawin. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Mula pa kagabi ay naging maulan ang ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong mga lugar ba yung nakaranas ng malalakas na ulan? Magandang gabi, Aton Regit, sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, sa loob ng 24 na oras ay nakapagtala ng malalakas na mga pag-ulan. Unang-una sa may area ng Cabanatuan, kung saan dyan yung nung mga nakaraang buwan, dyan yung naitala nating mataas na temperatura, pero dyan din naitala yung madaming mga pag-ulan sa loob ng 24 na oras. Sumunod dyan sa may area ng Clark at dito nga sa Science Garden sa Quezon City at ilang lugar sa Metro Manila. Yun yung mga lugar na nakapagtala ng maraming mga pag-ulan. Sige Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag pa rin natin na Intertropical Convergence Zone, lumawak po yung kanyang naapektuhan halos buong Mindanao na po. At sa forecast nga ng Pag-asa, ang area naman po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na mayroon pong malalakas na mga pag-ulan dahil po sa isolated rain showers and thunderstorms. Ang heat index forecast naman po ng Pag-asa bukas para po sa Metro Manila, halos 40 degrees Celsius. Ganyan din po sa may area ng Tuiguegarao. Sa Baguio po is 24.2 at sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan ay 39.3 degrees Celsius. Ang Visayas area, maganda rin po ang lagay ng panahon, pero meron din po dyan papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Mataas pa rin po ang in-expect na heat index forecast dyan po sa may Iloilo City, 40 degrees Celsius. Ganyan din po sa area ng Metro Cebu at sa Tacloban po, 37.3 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao, makulimlim nga po dahil sa epekto
ng ITCC. Samantalang makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang area po ng Cagayan de Oro City, 37.1 degrees Celsius ang na-expect na heat index bukas at halos ganun din po sa may area ng Zamboanga City. Sa Metro Davao naman po medyo mas mataas, 38 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. Atin naman pong sunset, 6:18 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng otoridad sa nawawalang Egypt Air flight na may lulan ng mahigit 60 pasahero. Samantala, isa na ang nasawi at mahigit 80 naman ang naitalang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang Ecuador. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Piching Vizcara. Sa Ecuador, isang buwan makalipas ang magnitude 7.8 earthquake na ikinasawi ng mahigit sa 650 tao, muling nayanig na magkasunod na lindol ang bansa. Isa na ang naitalang nasawi habang 55 pa ang nasugatan sa lindol na nangyari Miyerkules na umaga sa Ecuador. Ayon kay Ecuador President Rafael Correa, karamihan sa iniulat na nasugatan ay minor injuries lamang ang tinamo. Batay sa US Geological Survey, may lakas na magnitude 6.7 ang unang lindol na sinundan ng 6.8 na aftershock. Ayon sa ilan nating kababayang Pilipino na nasa bayan ng Puerto Viejo, sa ngayon ay walang kuryente sa kanilang lugar at sarado rin ang mga establisimento. Sa Canada, humingi ng pamanhin si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa parlamento matapos na sugurin niya ang isang opposition leader na kanyang nakasagutan. Inakusahan din ni Trudeau ng paniniko sa dibdib ng isang babaeng miyembro ng New Democratic Party at nakikipagsigawan sa opposition leader. Naubos ang pasensya ng 44 na taong gulang na Prime Minister habang nagbobotohan at tinatalakay ng parlamento ang Assisted Dying Bill OC-14. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin, umani pa rin ng mga pagbatikos ang Canadian Prime Minister dahil sa kanyang ginawa. I admit I came in physical contact with a number of members as I extended my arm in, including someone behind me who I did not see. I certainly did not intend to offend or impact on anyone. I was simply concerned that, unfortunately, the decorum of this place has been impeded by the kind of preventing of the work that the whips are doing. If anyone feels that they were impacted by my actions, I completely apologize. It's not my intention to hurt anyone. It certainly wasn't. It is my intention to get this vote done. Samantala, isang eroplano ng Egypt Air na mula sa Paris at patungong Cairo ang nawala sa radar bago pumasok sa Egyptian airspace. Sa Twitter account ng Egypt Air, kinumpirma nito na nawawala ang flight number MS-804. Nasa ibabaw ng Mediterranean Sea sa altitude 37,000 feet ang Airbus A320 nang bigla umano itong mawala. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang airline company upang agarang matukoy ang lokasyon ng nawawalang eroplano. Lula ng eroplano ang 79 na pasahero at 10 crew na kinabibilangan ng 30 Egyptian at 15 French national. Mula rito sa Paris, France, Piching Vizcara, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nag-weigh-in na ang mga champion wrestlers mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa Beat the Streets competition match sa New York City. Magpapambuno ang wrestlers mula sa US Olympic Team at Iran sa gitna ng Times Square bukas, oras dito sa Pilipinas. Kalahok si US Olympic champion Jordan Boros at Iranian wrestler Peyman Yaramadi sa men's freestyle, samantalang sina US wrestler Jaden Cox at Iranian Mesa Mustafa Jokar ang makakasagupa.
Magsusukatan din ng husay sina 3-time world champion at miyembro ng US Olympic team na si Adeline Gay at Canadian wrestler Justina Di Estacio. Non-profit ang Beat the Streets na ang misyon na i-develop ang kultura ng wrestling sa New York City. Bukas na ang pinakamalaking photo exhibit sa Somerset House sa London. Tampok sa Photo London event ang mga larawan mula sa 85 na leading galleries sa buong mundo. Kabilang dito ang makuha ng celebrated photojournalist na si Don McCullin. Isa sa mga sikat na larawan nakuha ni McCullin ay ang shell-shocked US Marine U, Vietnam. Tatagal ang Photo London exhibit sa loob ng 4 na araw. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.